Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita Mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated J. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Alak, droga at babae. Kung lulong ka sa mga bisyong ito ay huwag mo nang ikagulat kung isang araw ay gumising kang sira na ang buhay mo. Tulad na lamang ni Rads, nang dahil sa hindi mapigilang pagkagumon sa bisyo, nalimas ang pera at iniwan ng asawa. Hindi niya namamalayang siya pala'y nagiging palaboy na sa kalsada. Walang matulugan hanggang sa maging taong grasa. Kung paano siya nakabawi sa buhay, siya nating matutunghayan ngayon. In the physical, hindi mo kailangan. Okay? But in the spiritual, you really need to be empty of yourself. Ano to? Gusto mo manigarilyo? Ha? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Si Rad C. Sa edad na 14 na taon, lulong na sa paninigarilyo. Palamak na rin siya sa marijuana, alak at sirup na mismong sa kuya pa niya natutunan. Sa ganitong paraan lang kasi nagagawang makatakas ni Rad sa problema ng pamilya. Broken family kami. Eh, siyempre, hindi stable kasi broken family, di ba? So, dysfunctional pa rin. I had so much time for experimentation. Pagsapit niya ng ika-20 taong gulang, di na makontrol ng ina si Rad at ang kanyang kuya sa paggamit ng marijuana. Dito na sila pinasok sa Rehabilitation Center. 6 na buwan ang inilagi ni Rad sa rehab. Pero nang makalabas, pagkalipas lamang ng 2 linggo, agad ding bumalik sa paggamit sa ipinagbabawal na gamot. Mas malala pa dahil gumamit na rin siya ng shabu. Para lang makapagbisyo, pati mga gamit sa bahay at gasol ng kapitbahay, ninanakaw na ni Rad. Hanggang 1996, naikasal si Rad kay Dada, isang babaeng walang ideya sa pagiging lulong sa shabu ng magiging asawa. Marunong siya magdala ng sarili niya At that time na parang he can pretend na hindi So, magaling siya magdala. Ba't ngayon ka lang umuwi, ha? Ano oras na? Ano ka pa? Ano magpapahinga? Hindi ka na magpapahinga. Umalis ka na, pwede ba? Hanggang sa tuluyan ng namaalam sa katinuan si Rads. Kaya naman si Dada na mismo ang nagpalaya sa asawa. Umalis ka dito! Dahil sa hagdan pa lamang, ipinagtatabuyan na siya. Lumayas ka! Kahit pa sabihing magbabago na, wala nang naniniwala pa kay Rads. At dahil sa wala nang nagtitiwala at itinakwil na ng pamilya, si Radsi sa kalye na nabuhay bilang isang taong grasa. At sa loob ng 9 na buwan niyang paggala-gala sa kalye, hindi niya naisip, dito na pala magsisimulang magbago ang kanyang buhay. And during those times, I can tell you that it was the best 8 months of my life. Kasi that's when God really taught me total dependence on Him. Kasi di ba I-mention, sinira niya talaga lahat ng false foundations in my life for the very purpose of building the only foundation that's strong enough, which is Him. Hanggang taong 1997, isang araw sa kanyang paglalakad, aksidenteng napasok niya ang isang gusali. Dito na nagsimulang magliwanag ang isipan ni Rads. Ang talagang nag-stand out talaga nun was when I was going up the corridor. Okay, kasi nasa 2nd floor yun. Sabi dun sa banner, I love you just the way you are. His love is not a question. Okay, it's already a reality. And that already melted my heart nung nabasa ko yun. Pero nung pagliko ko, it says, but I love you so much, I cannot bear to leave you that way. So, sabihin,
God's plans for us is not just about accepting Him as Savior, but God wants to use us, for His purposes. Mula noon, unti-unting nagbago ang buhay ni Rads na maalam siya sa kalye at nanirahan sa isang maliit na espasyo sa kusina ng isang kamag-anak. Nakipagkita na rin sa kanya si Dada. After na nagpunta na siya ng church, he became responsible father and husband. Talagang iniisip na niya kung ano yung makakabuti para sa pamilya niya. At sa wakas, nagkatrabaho na rin si Rads. Someone approached me and taught me how to do sales and marketing, which explains why I've been in sales for 10 years. Ngayon, si Radsi tuluyan nang namaalam sa malubak at madilim na kalye ng kanyang buhay, ang pagiging taong grasa. Sa kanyang bagong buhay, daig pa ni Rads ang may malambot na sapin sa paa. May sariling kondominium at masayang pamilya. Pastor na rin siya ng Every Nation Leadership Institute. Ang lahat ng nawala kay Rads, ibinalik na ng Panginoon, sobra pa. Actually, marami nagtatanong parate. So, ibig mo sabihin, Rads, kailangan ko muna maging taong grasa para lang maging successful. Well, yes and no. In the physical, hindi mo kailangan. Okay? But in the spiritual, you really need to be empty of yourself para magawa lahat ni Lord yung gusto niyo gawin sa buhay mo.